Hello, hello, hello! Magandang gabi po sa inyo. Ito po ang inyong favorite professionals, ka-moisture. Ano po ba? Ka-cosmological woman? Kaututang dila? Nako naman, pinagtutulong-tulungan na ako ng mga lalaki. Ano ba to? Gangbang na ba to? Paki-share na po, click share mga ka-moisture. Naloloka na ako, pinagtutulungan na ako ng mga lalaki, mga kalalakihan. Ano ba to? Gangbang na ba? Sabihin nyo lang. Yung mga tumitira po sa akin, ang wish ko lang, sana nasasarapan kayo. Hello everyone, paki-share. Meron na naman nakisali sa gangbang. Paki-share po, Bukaki. Ano yung Bukaki, Nico? Bata pa ako. Anyway, paki-share. Diyos ko, meron na naman tayong susoplahin. Oo. So, paki-share po. Ewan ko sa mga lalaking to. Pinagtutulong-tulungan ako. Ako na ba kaya nyo? Well, kaya ko naman kayong lahat pagsabay-sabayin. Ano ba kaya nyo? My God, wala na kayong... Hindi ba kalalaki yung tao? Ako na yung kaya nyo? Ako lang ang makakapagpatumba sa inyong lahat. Kaya ko naman kayong pagsabay-sabayin, no? Yun nga lang, ang wish ko lang sa tinitira niyo ako, sana nasasarapan kayo. Well, nakakaloka naman kung tinitira niyo ako, tapos hindi kayo nasasarapan, hindi ba? Kayo naman ang tumitira, hindi pa kayo nasasarapan. Eh kung hindi kayo nasasarapan, na kayong tumitira sa akin, edi balik tayo. Tuwad. O, paki-share na po, ganyan. Nakakaloka, grabe. I cannot believe. Well, I can't believe it dahil my milkshake brings all the boys in the yard. yung po ang ating pinso ngayon, my milkshake brings all the boys in the yard. Kakatapos lang ni Adjong may next na naman. Para akong si Kuracha, ang babaeng walang pahinga. Okay, so, pakiclick na ang share dahil nakakatawa to. I swear. Okay, ito ay galing kay Jay Tariela. Kasi di ba pinost ko yung US visa ko. For some weird thing, nag-reply siya dun sa US visa ko. Bakit? Tapos ito yung reply niya. Ano to 2 screenshots. So babasahin natin. Sa very very dignified siya kunyari, ganyan. So sabi ni Jay Tariela, si Jay Tariela po ang Philippine Coast Guard spokesperson on WPS. Okay. Sabi niya, Alan Troy Rogando Sasot, this is the last time I will engage with someone like you. Ay, kanta yun ha. Kanta yan, very Adele. Who spreads fake news. I do not participate in gutter-level conversations. Don't pretend that your academic credentials can cover up your lies or that the bits of information you have gathered about my life are accurate because you heard them from others. Ano kaya yun? Na nag-cheat ka sa PMA? Eh, balita naman yun ha. Balita naman yun sa Philippine Star ha. O, di sabihin mo, Philippine Star ba galing? Di ba Philippine Star yon? O, di sabihin mo sa Philippine Star, na fake news sila, bakit ako? Okay. Tapos, ano pa dun sabi niya? Sandali nga. Wait lang. Sandala. Just me, ito si Tariela. Okay. Sabi niya, this is what you're good at. You excel at claiming the truth based on rumors, fanning them into larger falsehood, and then gaslighting those who challenge you. You have a talent for misleading people through lies, misinformation, and slander. I do not claim to be an expert in international law, nor do I feel the need to showcase my academic credentials to you, because you don't have any. You don't really feel the need to showcase your academic credentials to me because you don't have any. Mahirap yon, Tariela. So what truly concerns me is the significant increase of awareness among the Filipino people about our ongoing struggle in the West Philippine Sea. If I were truly as slow, dumb, and uninformed as you suggest, I would not have been able to contribute to such impact or provoke the anger of pro-China trolls like you. Actually, we are angry at you because you are dumb. You're an idiot and you don't know anything. Ikaw naman yung sabi, wala kang alam sa international law. So talaga magagalit yung alam sa international law sa'yo. Anyway, tuloy muna natin. Mamaya tayo mag-react. Masyado kasi ang bibig ko. Parang ano kasi ang bibig ko ngayon? Parang Armalite. Pasmado masyado. Okay. The next one. Okay, ito na yung kasunod. Okay, ultimately, I'm indifferent to whether you consider yourself the smartest person in the world or if you believe you surpass me intellectually. Well, hindi ko naman sinasabi na I consider myself as the smartest person in the world. Nasabi mo, if you believe you surpass me intellectually, well, our academic records speak for themselves. Academic freedom should never be a justification for deception, misinformation, or the dissemination of falsehood. However, you might not grasp this, given that you're pursuing a PhD in a country devoid of true academic freedom, one where scholars must adhere to Xi Jinping thought or face censorship or even worse, imprisonment. But if you truly believe in your narrative as truthful rather than misinformation, then I urge you to leave China and return to Manila to participate in the TRICOM hearing at House of Representatives.
unahin na natin yung pinakadulo niya. Sabi niya, kung ako daw talagang naniniwala ng aking narrative ay truthful at hindi misinformation, dapat daw humirap ako sa TRICOM. Bakit? TRICOM ba ang hukom kung ano ang totoo at hindi? Parang hindi naman, Tariela. Doon muna tayo Sabi niya, dito na talaga ako papakita, Tariela, naengot ka talaga. Sabi mo, kung ako'y naniniwala talaga na kung narrative ko ay truthful at hindi misinformation, gusto mo akong umalis ng China at bumalik ng Maynila at humarap sa TRICOM. Anong logic? Anong logical connection doon? O, ikaw gumawa ng ganyang statement, Tariela. Hindi kita sinasabihang VO ka. Pero, ano yung logical connection na kung totoo yung sinasabi, kailangan bumalik ng Pilipinas at humarap sa TRICOM? Anong connect doon? Well, kung ikaw nagsasabi ka na false, dapat, dahil sabi mo naman, ay ikaw ay nagtapos ka naman ng PhD in International Relations, kahit hindi naman. By the way, Tariela, hindi ako ang nagsabi na nagtapos ka ng PhD in International Relations. Sinabi mo yan under oath sa congressional hearing. Sabi mo, PhD in International Relations ang tinapos mo. Ngayon ang sabi ko, alam ko ang iyong PhD. Hindi ako nakikipaglaban sa isang tao na hindi ko alam ang background. Art of War, darling. Art of War. Again, Commodore Tariela. Art of War, do you know that? Have you read The Art of War? Okay. Ikaw ang nagsabi sa TRICOM na PhD in International Relations ang tinapos mo. Hindi naman pala, hindi yun ang PhD mo. So, ikaw ang nagsinungaling. Hindi ako. Ikaw ang nagsisinungaling kung ano ka. Hindi naman ako nagsisinungaling kung ano ako. Everything is out in the open. Pero ikaw, nagsinungaling ko doon. Sabi mo, nagtapos ka ng PhD in International Relations. Hindi ka naman tapos ng PhD in International Relations. So, ibig sabihin, ikaw ang sinungaling. Kasi ako, sa logic mo, kung ako ay naniniwala na ang narrative ko ay truthful at hindi misinformation, kailangan ko umalis ng China, bumalik ng Manila at humarap sa TRICOM. Dude, that doesn't make any sense. Truth doesn't need traveling. Whether a statement is true or not, it doesn't need traveling. It doesn't need to be presented before the TRICOM, especially if the TRICOM doesn't even know what I'm going to talk about. And why would I present to them when they are not even qualified to evaluate my point of view? Nakita mo ba yung TRICOM? I know their background. So how stupid are you? Halimbawa, ikaw ay physicist. Will you present your findings before the TRICOM? Kung pwede ba ganun ba yun? Hindi ganun yung Tariela. So wala kang logic doon. And secondly, kayo ang may kailangan sa akin. Kung kayo may kailangan sa akin, kayo magmakaawa. Kayo ang gumawa ng paraan para kunin ako. Kung kailangan nyo talaga ako. Pero kung hindi nyo kailangan, nag-aaksay lang kayo ng panahon, inaaksay nyo lang ang pera ng taong bayan. Tama? Ganun lang yun. You know, Tariela, if you believe that what I'm saying is misinformation and not truthful, then you can always use freedom of speech in order to counter it, which you might be doing already. So bakit kailangan, kumuha ka pa ng resback? Kalalaki mong tao, kailangan mo ng resback? Kalalaki mong tao, Tariela, kailangan mo ng resback na nasopla ka ng akla? Again, truth doesn't need traveling. Okay? Kung ikaw, Tariela, naniniwala ka na misinformation yung sinasabi ko, o di magsulat ka. I-substantiate mo yung aking mga sinasabi about international law. Pwede naman tayo mag-debate. Kaso nga lang, ikaw na nga nagsabi. Wala kang alam sa international law dahil hindi ka naman nag-aral ng international law. So, paano mo nga masasabi na yung sinasabi ko misinformation? O di ikaw ang engot. Tama. Okay, next. Ito yung pinakabongga. Siyempre si Tariela, ito na naman yung kanyang paranoia, no? Paranoia. Sabi niya, hindi ko pa daw nag-grasp. Sabi niya, hindi ko pa daw nag-grasp. Kasi daw, sabi niya, nagpo-pursue daw ako ng PhD sa isang bansang devoid of academic freedom. Dito daw, ang scholars, kailangan daw mag-a-adhere sa Xi Jinping thought or face on censorship or even worse, or imprisonment. So, ibig sabihin ni Tariela dito, pinamumukha niya ng mga university sa China is sumasamba lang kay Xi Jinping na kailangan mag-a-adhere ka sa Xi Jinping thought or you will face censorship or even worse, imprisonment. Tariela, tanungin mo yung anak ni Justice Carpio kung totoo yan. Kasi yung anak ni Justice Carpio, professor dito, sa kung saan ako nag-aaral. Anak ni Justice Carpio, mga 12 years na. 12 years na ba? Sandali, titingnan ko. Fact check ko kung ilang years nang nagtuturo dito yung anak ni Justice Carpio. Wait a second. Okay. Anak ni Justice Carpio, dito nagtuturo kung saan ako nag-aaral. Okay.
Okay, tingnan natin kung kailan ba nagsimula dito si yung anak ni Justice Carpio. Since 2012. Nagtuturo dito yung isa sa mga anak ni Justice Carpio. 2025 na. So, 2025 minus 2012, 13 years. So, 13 years nang nagtuturo dito yung anak ni Justice Carpio, Tariela. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit ayaw umalis dito ng anak ni Justice Carpio? Ulitin ko. Yung anak ni Justice Carpio, professor dito, same university. Can you imagine? What kind of small world? Anak ni Justice Carpio, professor dito sa university na to, since 2012. Ngayon, kung totoo yung sinasabi mo na walang academic freedom dito at ikaw ay inaapi yung mga scholars dito, kailangan sumumba kay Xi Jinping, di tanungin mo yung anak ni Justice Carpio, bakit siya nandito pa rin since 2012? Mali ka na naman, Tariela, engot-engot ka kasi. Ganyan talaga pag cheater. Okay, ngayon, ano masama yung Xi Jinping thought? Ano ba yung Xi Jinping thought? Sige. Available naman yung public kung ano yung Xi Jinping thought Tingnan natin. Is for the motherland I am